Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating po magdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, bukod sa ating pananalangin para sa inyong mga intensyon at mga intensyon na nagpamisa sa oras na ito at sa mga sumusubaybay sa atin, ating ipagdarasal din ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers na palaging sumusubaybay sa atin at humihiling ng intercession ni Santo Padre Pio. Pinagdadasal din po natin din ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan, lahat ng nagdiriwang ng kanilang anniversaries, at yung mga nangangailangan ng panalangin, lalo na po yung mga humihingi sa atin ng dasal, at yung mga nasa gilid ng nanganganib ang kanilang pananampalataya, nanganganib yung kanilang pag-asa sa buhay, lalo yung nakakaisip na tapusin na ang lahat dahil sa iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Kasama lahat ng ito, ating sama-samang idulog at itaas sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibendisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya
at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayoy Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ang Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako'y matuwid, ang mukha mo'y mamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, naroon ka't kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y iligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel?" Datapwat sinabi ng mga Pariseyo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman.
Nang makita niya ang napakaraming tao na habag sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, lalo na po yung galing pa sa ibang lugar na dumayo lang dito upang makalahok sa pagdiriwang ng banal na misa at makabisita sa mga relics at imahin ni Santo Padre Pio. Bilang tao, iba't iba ang laban natin sa buhay. At hindi lang iba't iba, marami tayong hinaharap na laban sa buhay. Ang iba, habang lumalaban sa kanilang sakit, lumalaban din kung papaano masusustentuhan ang gastos sa pagkakasakit. And on top of that, meron pa rin siyang pakikipaglaban na manatili sa trabaho dahil pwede siyang mawala ng trabaho dahil sa kanyang karamdaman. Ang iba naman, ang laban ay tungkol sa sarili. Dahan-dahang ginugupo ng kawalan ng pag-asa dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa buhay. At marami pang iba. Marami tayong laban at kanya-kanya tayo ng laban sa buhay. Pero paano ninyo hinaharap ang mga ito? Ngayong umagang ito, tinuturuan tayo ng mabuting balita na maging matalino sa pagharap ng mga laban natin sa buhay. Parang sinasabing, choose our own battles. Hindi lahat ng laban sa buhay ay dapat patulan. Sapagkat may mga laban na we just have to simply ignore. Kasi hindi naman siya dapat pansinin at pagtuunan ng pansin. Mauubos lang ang ating energy. Mauubos lang ang ating oras at panahon. It's only a waste of time. Kung iugnay ko po ang ganyang tema sa ating mabuting balita, ganito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Jesus wisely chose which battle among His many battles ang pagtutuunan niya ng pansin at lalabanan. Narinig natin ang paninira sa Kanya ng mga Pariseyo. Sa kabila ng Kanyang ginawang kabutihan, nagpalayas ng demonyo, He was able to heal yung pipi at napalayas ang demonyo. Pero anong sabi ng Pariseyo? Sinasapian yan o ang kapangyarihan niya ay galing sa demonyo. Pero anong ginawa niya? Sa halip na balikan ng mga Pariseyo, sa halip na patulan niya ang paninirang ito sa kanya, ipinagpatuloy niya ang kanyang mabuting gawa. Pinili niya ang higit na mas mahalaga, ang maipagpatuloy, ang dahilan kung bakit siya sinugo ng Diyos Ama. At ito ang kanyang pilit na ipinaglalaban, ang manatiling tapat sa kanyang misyon, sa kanyang pagtawag. Yun ang mas mahalaga
mga kapatid, na dapat nating pagtuunan ng ating enerhiya at pansin. Ang laban na tayo'y siguraduhing makakapasok sa kaharian ng langit. We have to choose our own battles. Kung ang mga yan naman ay hindi makakasira, para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, wag na nating pansinin. It's only a waste of time. Sumamalang ang titig sa inyo ng inyong kapitbahay dahil nakitang magara ang inyong bihis. Karake agad ay nasira na ang inyong araw. Ayun, pati yung mga nakasalubong ninyo, mainit din ang inyong ulo. It's a waste of time. Narinig nyo lang na di umano ay ichinichismis kayo ng inyong kapitbahay dahil nakabili kayo ng panibagong TV or panibagong ref. Kaagad ay sinugod ninyo. May mga mas mahahalagang bagay na dapat tayong pagtuunan ng pansin. Hindi lahat ng laban natin sa buhay ay dapat nating pansinin o bigyan at pagtuunan ng pansin. Choose the ones that will affect our relationship with God. Yun ang mas mahalaga at yun ang dapat pagtuunan natin ng pansin. Modelo natin dyan ang ating Panginoong Jesus. May mga bagay at may mga laban sa buhay na dapat lang nating ipagkibit-balikat. Pero may mga laban sa buhay na dapat nating ipaglaban. Lalo na kung ito ay makakaapekto sa ating pagiging anak ng Diyos. Yun ang ating pagtuunan ng pansin. Yung mga bagay na makakaapekto para hindi maging totoo at maging realidad sa buhay natin ang misyong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yung mga hadlang dito, yun ang pagtuunan nating mapansin. Yun ang labanan natin sapagkat yun ang mas mahalaga. The rest, iwanan na natin. Ipagpasa Diyos na natin. Katulad ng naging pagpili ng ating Panginoong Jesus sa mga bagay na dapat niyang labanan at pagtuunan ng pansin. Tatandaan natin na hindi lahat ng laban ay mahalaga. May mga laban na mema lang. May mga laban na wala lang. Huwag nating sayangin ang ating enerhiya sa ganung laban. Sikapin nating ang pagtuunan ng pansin ay ang labang makakasira sa ating kaluluwa at sa ating pagiging anak ng Diyos. Yun ang dapat nating piliing laban at sikaping huwag magapi ng mga ito. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Diyos ang mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahan loob na dito ang aming mula sa katas ng ugas at bunga ng aming paggawa. Ang anak mo ito para na inumin, nagbibigay ng mga Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Parito mong anak na siyang nagulat sa pulang sa pinayay ng palakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Yung pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para sa pagsaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ng mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon, at sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambasang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, Rome Pilgrimage. Kinagagalak po namin ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanteng slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula Oktubre 3 to 17. Special po na pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilika sa Roma at iba pang simbahan. Makabibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at ni Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at sa Petrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito, na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Kalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye, kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian Ocrisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 o sa 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po. Mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, at iba pa na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularin lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Maria.
Father Paul ho. Maganda umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay magsama-sama sa ating panalangin sa umaga. Tayo po ngayon ay nasa 8 araw na ng Hulyo, 14 na Martes sa karaniwang panahon. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo po ang aming mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang patungkublihan natit kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Pangamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampanti sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo pong lahat sa awit. Tayo po'y nakatayo. Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw may ningning, bugso ng hangit kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala lakas na aking tulong. Karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ay kaibigan tunay na Panginoon. Kaya sa aking pagising, alay pasasalamat. Sa makapangyarihan Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon na aking ipahahayag. Isang Diyos na tatlong persona pinagmulan ng lahat. Tayo po ay magsiupo. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang tutuot ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal. Sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na awit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa iyo, Diyos, ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalagak. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, sa amin ipadala mo ang iyong liwanag at katotohanan.
Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay ako masasadlak upang manatili roong walang hanggan. At nasabi ko rin di na makikita, itong Panginoon at sino mang nabubuhay, katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tila sa isang habihan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Ako'y lumuluha sa buong magdamag, hindi makatulog. Parang nilalansag na leon ang aking buto at sa katawan. Ang aking akala'y wawakasan na ng Diyos ang aking buhay. Tumataghoy ako dahilan sa hirap. Animo ay kalapati na nakahahabag. Ang mga mata ko ay pagod na rin dahil sa pagtitigdiyan sa itaas. Panginoon, sa kahirapang ito ako'y iligtas. Iyong iniligtas ang buhay na ito, di mo binayaang mabulid sa hukay. Pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Ang patay ay hindi makapagpupuri sa iyo, ni makaaasa sa iyong katapatan. Mga buhay lamang ang makapagpupuri sa iyo. Tulad ng ginagawa ko ngayon, tulad din ng Ama, mula sa mga nasa mga anak ay tuturo ang katapatan. Ang tagapagligtas ko ay ang Panginoon, kaya sa saliw ng tugtog ay ating awitan. Sa banal na templo tayo ay umawit habang nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa lahat ng sandali ng aming buhay. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan, pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nito'y pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayon pa man, ang patawad mo ay aming makakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyon dinirinig, tagapagligtas namin Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyon tinutubos. Kahit sino sa daigdig sa ibayong karagatan, may tiwala sila lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag. Dakilakat ang lakas mo ay sa gawam nahahayag. Ang ugong ng karagatan iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit. Maging mga kaguluhan niyong mga taong galit. Dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nito'y ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo kahit saang sulok nitong daigdigan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumalambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagaani ng marami sa tulong mong ginagawa at nasaan magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Nagahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan. At hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit sa galak ay sumisigaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapana ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Siyon ay papurihan. Tayo po'y magsiupo. Mula sa aklat. Pagbasa ng salita ng Diyos.
Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako, ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Tayo po ay magsitayo para sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Tayo pong lahat. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David, kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at pagbabayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas kami sa kamay ng aming mga kaaway. Purihin natin ang manunubos na nagbigay liwanag sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay. Dumalangin na tayo sa Kanya. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Panginoong Jesus, dinadakila namin ang iyong pagkabuhay sa aming panalangin sa umaga. Magliwanag nawa sa araw namin ang pag-asa sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga dasal at kahilingan bilang unang ani ngayong araw. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Gawaran kaming umunlad ngayon sa iyong pagmamahal at magdulot na ang lahat ng bagay para sa amin at para sa lahat ng kabutihan. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Tulutang magliwanag ang aming mabuting asal sa aming kapwa upang kumakita nila magbigay puri siya sa Ama. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at rehilyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit,
para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, manatili nawa kami sa pagtahak sa iyong landas. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Heso Kristo, tunay na liwanag ng mundo, ginagabayan mo ang lahat ng tao tungo sa kaligtasan. Bigyan kami ng tapang at lakas at ang biyayang gawin ang mundong ito na mapayapa at may katarungan. Bilang paghahanda sa pagdating ng iyong kaharian, ikaw na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po sa nakiisa sa ating pang-umagang panalangin. Naway tayo patuloy na pagpalain ng ating mahal na Panginoon.